Ayan, okay. Alat yan. Ayun, ayun, salamat po. Ayun, marami pong salamat. Ayan, yan po yung ating mother mentor. Ano? Huwag po niyong kakalimutan. Di bali na pong makalimutan niyo yung lahat ng mga sasabihin ko rito. Ano? Huwag niyo lang makakalimutan yung pagpapasalamat doon sa mga taong nag-imbita sa inyo rito at yung ating angel mother. Okay? So, ano po ba ang turning point ng aking pagkakagusto talaga sa negosyong ito? It's not the income alone, but ang turning point po ng aking pagka-join talaga sa negosyong ito is yung ating product. I am a product of our own product. Kasi po, 2017, nag-join ako kasi dati na po kami magkakakilala talaga nila mentor, Jean. At talaga po namang naging magkakaibigan kami. Then napunta ako ng Bahrain, tapos natigil kami doon sa dating company. Ay, nung nagkita uli kami, nag-message uli sa Facebook, sa Messenger, sabi niya, Kuya, may bago tayong company. Tumang Joy. Sabi ko sa kanya, ano bang magandang product? Ay, ano bang magandang package? Sabi niya, gold. O sige, bigyan mo ako ng 3. Oy, 3 agad, ano, grabe, ano. Yung ako po, yung anak ko, at saka yung mami niya. Yeah. Pero honestly, ito pong sasabihin ko sa inyo, huwag niyo po akong gagayahin, ano? Because during that time, I am handling 8 projects. Around mga 20 million yun ang halaga ng projects na yun, ng 8. Ano lang po yun, $20 million. Kung i-convert mo sa peso yun, is 1.160 billion pesos. Yan. Yun po yung hinahawakan natin project during that time. So, hindi po ako kaagad nagtuloy-tuloy do sa aking ginagawa sapagkat napakarami nga pong ano, pagka sinasabi ni Mentor Jean, Kuya, manood ka. During that time po, wala pang ganito. Ano, very ano po, very seldom yung training, and at kasi sa main office lang yung training, at the same time po yung ano, yung mga training ay madalang yung sa YouTube. Hindi po kagaya ngayon na naka-live na sa Facebook and everything. Pero ang naging turning point po ng aking pag-join sa IM Worldwide talaga is when I was diagnosed na mayroong mataas na blood sugar. Ang blood sugar ko po, mga mentors, ay 438. Grabe. Nakahiga na po ako sa isang hospital bed dito at ako po ay magpapa-opera doon sa aking maliit na cyst sa aking kanang pigi, ano po, sa aking right thigh. At ang sabi ng doktor, Engineer Mr. De Chavez, we cannot operate you because the result might be endanger your life because your blood sugar is very high. So sabi sa akin ganun. So sabi ko, ay ano, patay. Hindi natanggal yung cyst at mataas yung aking blood sugar nga. Pag-uwi ko, sabi ko kay Mentor Jean, tinawagan ko kagad siya. Mother, Mentor Jean, di ba yung ating barley ay mahusay sa mga mataas ang blood sugar? May papupuntahin ako dyan at ipakukuha ko yung product at may paiinumin ako. Grabe, ano, hindi ko pa sinabing ako yun. Sapagkat siyempre, nahihiya ako na ano pa, hindi pa tayo ganun ka ano talaga kasi nga ano tayo, busy and whatsoever. So during that, yun po, alam niyo po, glory to God, sa awa at tulong ng Panginoon, dahil po doon sa ating produkto, wala po akong ininom na kahit anong synthetic medicine. Ang aking pong blood sugar from 438, ngayon po ay 130 to 160. Medyo mataas pa po sa normal, which is 75 to 115 kasi mataas talaga akong kumain ng kanin. Pero another thing po, yung pa-opera ko sana na cyst sa aking kanang pigi, nalusaw po yun. Hindi na po ako kailangang operahan. Kaya po talaga, sabi ko nga sa iyo, kumita man o hindi, is yung health is talagang real wealth. Ayan. So, ano po ang nangyari nun? So, ang nangyari ngayon nun, ang ating pag-uusapan ngayon dito ay, eto na, ingredients of a healthy team culture. So, habang dinidiscuss ko po ito sa inyo, ay makikilala po niyo ng unti-unti ang team ni Mentor Mar, yun pong Team Boss Chief Worldwide. At makikita niyo po ano po ba yung aming ginagawa bilang isang OFW para po makabuo ng team, para po maging healthy yung grupo natin. Yan, ano po. Sino po, pwede po ba mag-type dito ng 1, yung mga gustong, o type 2, yung mga gustong magkaroon ng team, makabuo ng team ng sariling grupo. Ayan, ano po, yan, para magkaroon ng sariling team talaga. Ano, dati, sabi ko nga ito, dati Team Unstoppable 3.0, ngayon ay, grabe no, Team Supreme na. Grabe talagang papalaki ng papalaki. Congratulations sa inyong lahat. Ayan, ano po. So, ano ba ang nangyari, ano ba tinatawag natin,
team culture, yung healthy team culture. Ayan. Okay. So para po makabuo ng team culture, ay pag-usapan muna natin ano ba yung teamwork. Okay? Kailangan kasi maraman natin yon. The power of teamwork, coming together is the beginning, keeping together is progress, and working together is success. Galing po iyan doon sa aking best friend na si paring Henry Ford. Medyo magkaedad lang kami niyan eh. Kaya so sabi niya doon, yung pagsasama-sama ay yung po ang umpisa. Pero kapag ka nakikip mo na ang bawat isa, nagkakaroon ng progress. Pero kapag ka gumagawa na ang bawat isa para towards achieving a common goal or objective, iyon na po ay success. Yun po yung power ng teamwork. And that is what we are seeing with you today. You know why? Because nag-umpisa yan, alam ko nag-umpisa ito kila Mentor Hillgross, kila Mentor, ito yung mga pinupuntahan ng Mentor sa Nueva Vizcaya, tama ba ako, Mentor Hillgross? Ito yung dinadayon ni Mother diyan sa lugar na yun, di ba? So, ang point is, di ba, nag-umpisa lang, nakilala, tapos ngayon, nagkita-kita, tapos nagmi-meeting-meeting na kayo sa Nueva Vizcaya, dinadayo na kayo. Minsan nga si Mother, I still remember, si Mother nasa inyo, pero may training din kami sa Pangasinan. Dapat dadaan din siya doon. Naiba yung schedule. Kaya so ibig sabihin, right now, you are gathered together here in working towards for a common goal or objective. That is on how you will become successful. Sapagkat nag-umpisa sa isa, naging dalawa, naging tatlo, and so on. Okay? So that is the power of teamwork. And then, what happened? Ano ba yung mga benefit kapag ka may healthy team culture? Ang benefit po niyan is when your team operates with healthy organizational culture, you'll find an increase in transparency through open communication. You'll have an easier time setting clear expectations that are received well by your leaders. Ayan. Sabi doon po, kapag ka po may team, maganda yung team culture na at healthy yung organization, ay madali mong makita na magkaroon ng mga dagdag at yung bang kitang-kita ng bawat isa sa pamagitan ng bukas na pakikipag-usap. Iba po kasi yung pakikipag-usap kaysa sharing lamang. Kasi yung communication, it is a talking to each other, sharing with your common, with different knowledge and information na alam mo na pwedeng makatulong sa'yo. A healthy organization culture leads to fewer misunderstanding and disagreements. Kung makikita niyo po rito, hindi po tinanggal yung misunderstanding and disagreements. Ginawa pong fewer lang. Kasi po, hindi po mabawala yan. Tandaan po natin mga mentor sa bawat organisasyon, hindi po nawawala yung misunderstanding and disagreement. Kasi bakit po? Kasi po tayo tao. May kanya-kanya po tayong isipan, may kanya-kanya po tayong damdamin, kaya po hindi nawawala yan. Pero ang kagandahan po, kapag ka po mayroong healthy organization cultures, nababawasan, kumukonti. So, kaya po kung maganda yung team culture na nabubuo sa bawat grupo natin, which is, ito po yung naipamana sa amin. Ito po yung naipasa sa amin ng ating mother mentor na kapag ka napagkasunduan na ng grupo, ng ayos, hindi na pwedeng pag-anuhan. Wala nang, bakit ganun? Walang salita sa likod. There is no talking back or backstabbing or nagsasalita sa likod ng bakit ganun? Hindi po ganun. Kasi pinagkasunduan ng ayos eh. Always remember, kapag ka nagkaroon ng ganon, makukuha natin yung ating common goals effectively and efficiently. You'll see a higher degree of cooperation since your team communicates clearly. Yan. Yan po yung maganda kapag ka may healthy team culture. Nangyayari po yan kapag ka may tamang openness, may pagkatamang communication. Okay. At para po mangyari yan, dapat po meron tayong tinatawag na mga team activities. At ano po ba yung mga team activities na yan? Ito rin po yung aming pinapractice at ito rin po yung naituro sa amin ng ating mother mentor, Jean Bantala. Nagkaroon po kami ng mentoring
Nagkaroon po kami ng team day, CSEL, special events, and banding. Andiyan na po yung online and offline. Sa aming grupo po, kadalasan talaga is online kasi po medyo we are operating in 46 countries. Ano po, ang member po ng Team Boss Chipol ngayon ay nasa to be exact is 5,124 kasi may na-close kanina na isang copper, isang package. So 5,124 na po siya. Ano po, ang nangyayari po diyan sa amin is puro karamihan po is online. Pero meron na rin po kami ng mga offline activities sapagkat meron na rin po kaming mga nag-for good sa Pilipinas na ating mga mentors. Okay? So isa-isahin po natin ano po ba yung mga ingredients para magkaroon ng healthy team culture. Ano po? Ang una pong ingredients para po magkaroon ng healthy team culture is number 1, encourage others. Tandaan po natin yan. Dapat po ang bawat isa sa atin ay nag-iingganyuhan. Iniingganyo natin ang bawat isa para sumunod sa tamang panuntunan para magkaroon ng healthy team culture. At paano po mangyayari yan? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, mga kapatid, mga mentors, hindi po tayo magba-Bible study rito. Iaano lang po natin, iano lang po natin sa Word of God yung ating pag-uusapan para po mas maging madiin sa bawat isa. Ito rin po kasi yung guidelines namin na ang pangalan po kasi ng Team Boss Chip ay hindi po Boss Chip lang. Ang ibig sabihin po ng Boss Chip ay we are the boss of our own self and we are the chief architect of our own success by the help and grace and guidance of God. So hindi po kami sinabing Boss Chip dahil sa sarili lang namin. Ano po, hindi po ganoon. Kung hindi po by the help and grace and guidance of God. So therefore, sabi doon, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Kailangan po baka may nakikita kayo na medyo nanlulumo, baka medyo may nahihirapan, baka medyo akala niya makaka-close na ng gold. Yun pala, hindi naka-close dahil hindi sumipot. Okay lang yan. Ini-encourage natin. Normal lang yan. Teka muna, ano po yun? Ibig sabihin, ini-encourage natin. Baka, nako, sabi ko sa'yo, hindi mo mako-close yun, nako, patay. Hindi po ganun. Nung mag-share sa'yo, Mentor Brenda, grabe, ang ganda-ganda nung aking kausap sana kanina, kaya lang hindi ko na-close. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang puntahan eh. Nako, hindi po ganun ha. Ang dapat po okay lang. Sasabihin ni Mentor Brenda, okay lang yan, sister, okay lang yan, mentor. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin yan, sa susunod na makakauno, baka mas malaki pa doon. Baka yung dapat na ma-close, akala mo gold lang, jade na pala. Jade na pala. Tingnan muna, paano ka ba nag-present? O sige, pag-usapan natin. Mamaya makikita natin yung kung paano yung mga kung saan darating yun. Okay? I-encourage po natin. Hindi po natin hindi na nga na-close, idadapa pa natin. Wala pong ganun dito. At alam ko, kasi sa amin po, pagka kami nag-meeting nila Mentor Jean, grabe, kahit may mga problema dating, kuya, kayang-kaya yan. Walang ikaw pa. Di ba? Kaya nga tayo Boss Chip eh. Di ba? What Boss Chip wants, Boss Chip gets. So, buo na naman. Kaya na. Tayo na naman. They can bring us down, but they cannot knock out us. Yun po yun po ang labanan. Okay? So, ano po yan? Nangyari po yan doon sa ating mga training. Ayan. Para po ma-encourage, hahaba natin po, dapat nagmi-meeting. Dapat po nag-uusap na ganito. Dapat po merong communication to each other. Yan, po. So, yan po yung aming ginagawa para po ma-encourage. Kasi nga po, medyo malalayo kami. Pero kung malalapit naman kayo, halimbawa, pare-paras naman kayong taga dyan, Nueva Ecija lang. Ang pamasahe, 8 pesos lang. O kaya mga 10 minutes lang naman, dalawin mo na. Sister, mentor, kamusta ka na? Ano ba yung natin dyan? Kamusta nga pala yung mga nilalakad mo? Ay, medyo hindi nga nakalakad dahil sa umuulan eh. Ay, okay lang yan, normal. Normal yan na umuulan kasi alam ko, especially ngayon, baha ata doon sa Tugigaraw at saka doon sa area na yun, sa may area niya. Pero normal yan. Dati last week doon sa Bicol, ngayon sa Tugigaraw, ika nga lilipas din yan. Dumaan nga 40 araw at 40 gabi, di ba? Umulan na to pero huminto rin eh. So, normal, ibig sabihin. So, isa yun sa pag-encourage sa pagpunta mo doon sa tao na iyong mentor. Okay? O yung mini-mentee mo. Ayan. So, number 2,
Ano yung number 2? Yan. Para daw po, isa sa mga ingredients para magkaroon ng healthy team culture is help without expecting. Yan. Tandaan po natin ito ha. Hindi po tayo tumulong dahil sa, ay, sabi ng ano, pagka tumulong ako, ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Hindi po yun. Maganda po yun. Pero dahil alam natin na yun ang talagang totoo sa Bible. Pero dapat wala tayong expectation na, kaya ako tumulong dahil para may tumulong din sa akin. Hindi. Don't forget to do good and to share what you have because God is pleased with this kind of sacrifices. Yan. Tandaan niyo po, ang pagtulong po kapag wala kang ini-expect, definitely po, the Lord is not sleeping. Hindi po natutulog ang Diyos para hindi makita ang lahat ng mga ginagawa niyo. Nakita niyo po, bakit inaani ngayon ng ating mother mentor yung lahat ng tagumpay na inaani niya? Kung alam niyo lang po na yung difference po ng time natin ay 5 hours. Kami po mga taga dito sa Bahrain ay free po alas 8 ng gabi. Ibig sabihin po alas 8 po ng gabi, that is 1 o'clock AM dyan sa Pilipinas. Pero during that time, 2020, pandemic, tandang-tanda ko pa ang lahat. Grabe, April, katatapos ko lang mag-birthday. Ang birthday ko po April 9. Hindi ko po sinasabi sa inyo, baka naman. Ano po, hindi ko po sinabi. Ang ibig sabihin, tanda ko po noon, April 9, April 10 yun. 1 o'clock in the morning, we are talking, Mentor Gene is doing mentoring to my core leaders. Ganun po yung sacrifice niya. Ganun po yung pagtulong niya sa amin. Kaya po, sino ako para tumanggi? Sino ako para hindi sabihin, kahit kahapon lang sabihin na hindi magbigay ng ng tulong. Sapagkat lahat po ito ay nanggaling lang din sa kanya. Lahat po nung aming natutunan, lahat po nung aming inuugali o kagandahan loob, tinuro po sa amin. Nakuha po namin siya. Kaya tanda po niyan, huwag mong kakalimutan. Ayan po. Ika nga, darating yung araw, tandaan nyo po, maaring yung tinuturo ko po sa inyo ngayon, hindi nyo po pwedeng ibalik sa akin yan. Pero darating po ang araw, when you tell to someone, if you reach to someone na natulungan mo, that is the right time na nakabayad ka o you do the payback time. Ano po? So always remember, do not help always na may ini-expect ka. Okay? Ay, kaya ako tutulong kasi ganito, baka kasi, kaya pupuntahan ako ron dahil may ganito. Wala pong ganon. Okay? So, next. Yan po. Kung makikita po natin, yan. So, dito po, ginawa na po natin yan. Kaya po kami lumaki rin dito. Ini-offer ko na yung apartment ko noon every Friday. Nag-ano po kami, nagmi-meeting sa apartment na po yan. Lahat ng resources, ibinigay natin. Kasi ganun na eh. Yun yung Kasi alam natin, ito yung dapat natin gawin. Kasi I know that sabi nga doon, I will help without any expectation. Pero glory to God, alam niyo, napakabait talaga ng Diyos. Hindi natutulog ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo maganda. Okay? Yan po. So, ganyan ang ating ginawa. Naka-open sa lahat. Okay? So, next. Number 3. Yan. Number 3 na po tayo. Konti na lang. Treat each other as family. Ayan. Ano po? Dito po, ang family po ay normal din na sabi nga ay nagkakaroon ng isa sama ng loob, pero normal po yun eh. Sabi nga dahil nga tayo tao. But always remember, be devoted to one another in love, honor one another above yourself. Ayan, ano po. So, kapag tinitreat mo yung iyong miyembro, yung mentor mo o yung mga miyembro ng iyong team as a family, syempre ayaw mo silang masaktan. Kasi sabi doon, lagi sinasabi ito ng aking ama during the time that he is still alive. Anak, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Yung daw, alam niyo yung kalingkingan, yung maliit na finger. Di ba? Yung ang sakit daw niyan, kahit na yung kalingkingan mo, halimbawa, napitpit o napukpok yung kalingkingan mo, damdam yan ang buong katawan mo. Ganon din po tayo. Ano po, tandaan po natin na yung ating miyembro, all of us are member of Team Unstoppable. Our mother is Mother Jean. Okay? So, ibig sabihin, kung yung isang miyembro natin ay mawawala,
o yung isang miyembro natin ay mapapariwara, daalahin po natin lahat yun. Kung yung isang miyembro naman natin ay aangat, kasama tayo doon. Kasi we are member of Team Unstoppable. Ganon din sa inyo. Kasi kayo ay nagbubuo ng bagong team, kayo ay lumalaki. Ngayon, ang Team Supreme, ganon dapat each one of you are family. Ano po, hindi hindi na po, wag niyong gagayahin yung mga teleserye, ha? Hindi po tayo doon. Na yung teleserye, yung pamilya nagbabangayan or whatsoever, hindi po tayo ganon. We are the example of a very good family. The family that prays together, the family that cares with each other, the family that love each other and honor each other. That is your family, Team Supreme. So, pagka tinawag na sinabing Team Supreme, ito yung mga taga nag-umpisa sa Nueva Vizcaya na ngayon, ay grabe, nag-umpisa lang ito, doon sa may pharmacy. Pero, nag-umpisa lang sila doon sa mga, pero ngayon, grabe, hindi na pharmacy. Conglomerate na. Grabe, Ngayon, na sila, hindi empire na. Diba? Supreme Empire. Kasi nga, they treat each other as family. They love each other as family. They honor one another. So that is the team. Okay? So therefore, mangyayari yan if you are also seeing each other. Yan, may gathering din. Di ba ang family, pagka sa amin during the time when I was in the Philippines, we see to each other, lagi po namin ginagawa na every Sunday, dapat magkakasama kami. As a family po kasi medyo malaki kaming pamilya. Siyam kaming magkakapatid and so on. Yan din po yung aking target kapag ka po ako umuwi na ng Pilipinas. Actually, malapit na po ako mag-for good. Alam niyo yung ating mother. Na every Sunday or once a month, definitely magkakaroon ng gathering. It's either in my house, in a certain place, para kasi nga, pamilya. Pamilya tayo. Ganon din yun. Okay? So, definitely, make sure that we are going to treat each one of us as a family. Okay. Number 4, yan. Celebrate success of others. Ayan. Kailangan na isa-celebrate natin o nakikita natin ano ba yung mga nangyayari doon sa iba. Ayan. Okay? At nakikita nating mabuti yan. Alright. So, ano ba yun? Sabi doon sa, okay, Proverbs 23:17 to 18. Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Ayan. Kapag ka nakita natin may umaangat, baka nag-post, congratulations, kanina mayroon naka-close ng gold. It is a success of other. Kapag ka nakita mo nang ipinost, mauna ka ng bilang miyembro ng Team Supreme, mauna ka ng mag-heart. Huwag lang thumbs up. Huwag lang kailangan naka-heart. Tapos huwag lang heart. Kailangan may emoji na, meron pang message. Congratulations, mentor. Yun. Ibig sabihin, you are part of the celebration, you are part of the success of other people. Ngayon, ikaw ay nag-heart pa lang. Kasi maaaring hindi mo na-close yung kinausap mo kanina. Ngayon, ikaw ang nagpuso. Ngayon, ikaw nag-congratulate. Maaaring ikaw naman bukas. If you are part of the celebration of other success, definitely when you become successful, somebody will celebrate with you also. Sure po yun. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Hindi natutulog ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Okay? So therefore, kapag ka nakita mo, hindi yung, siya lang naman magaling dyan, siya lang hindi po ganun. Kailangan po, you are always celebrating the success of others. Whether small or big, you are part of the celebration. Hindi na ako dadalo kasi wala naman akong na-close. Sila lang naman ang may close dyan o sila lang naman ang may pay-in. Hindi po ganun. Kailangan kasali ka lagi. Kailangan you know how to celebrate the success of others because darating yung araw, ikaw naman ang papalakpakan. Ikaw naman ang yung success mo naman ang isi-celebrate. Kaya po sa amin yan, ginagawa din po namin yan. Okay? We see to it na nai-recognize natin
yung mga unting mga success, okay? Ng ating mga grupo. Ayan. Okay. So yan po, nakita nyo, yung may annual report tayo, yung mga ano. So, ano ba yung mga success na yan? Yung yan, may nakita natin, ilan ba yung na-close na Jade, ilan ba yung platinum, nag-grade ba natin, and syempre, yan, sa atin naman, meron naman yung mga ano, di ba, yung mga million circle, yan. And alam niyo no, alam niyo po dito, tama itong negosyo ito. Hindi po yung ikaw yung nauna, ikaw yung malaki ang kita. Siyempre kung it depends on the effort that you are giving. Ayan. So sa amin po, yan nangyari po sa amin yan. Ako po yung nauna, pero meron pang nauna sa akin mag 2 million. Bakit po? Siya kasi yung nag full time kaagad eh. Siya yung nagbigay ng mas malaking oras. Kasi po dito, what you are doing, what you are giving, commensurate the things that you are going to receive. Patas na patas ang laban dito. Hindi po ito kagaya ng empleyado na kahit na anong sipag mo, 30,000 per month ka lang. Kahit na yung katabi mo ay panay lang TikTok, sayo na sayo sa TikTok, 30,000 din siya. Pero ikaw, 30,000. Hindi po ganun dito. Dito, habang masipag ka, ibinibigay mo ng buong puso at buong yung oras mo, siguradong malaki ang kikitain mo. Our company is fair and just. That's why, tingnan niyo po yung lahat ng ating mga promo. Tingnan niyo po yung lahat ng ating mga incentive. Lahat po iyan naka-base sa RQB. Kasi po, ganoon kapatas. Ano po, hindi pa pwedeng maging ano, hindi pa pwedeng maglamangan. Okay? So, nangyayari po 'yan. So, another thing, number 5, 'yan. Ito po yung ano. Always remember, be open for feedback. Sabi nga doon sa Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Alam ko, wala rito noon sa Team Supreme na nasabihan na, ay, naku sister, mentor, grabe. Dapat yung, okay na, napakaganda yung presentation mo, okay na okay. Kaya lang, doon sa closing, medyo nawala tayo. Yan. Ano ba yung maganda nating gawin? Yan. Kung ganitong closing ba ang ginawa mo, at sa palagay mo na-close ba? Ibig sabihin, binibigyan ka ng feedback. Ngayon, kung ano, grabe naman si sister, grabe naman si mentor. Ganda-ganda lang ang presentation ko, hindi ko nga lang na-close. Ganun pa sinasabi sa patay. Hindi po ganun. Kailangan po sarili natin. Ika nga, yan po yung laging sinasabi natin na ano na always remember na ikaw ay laging handa sa anumang ibibigay sa iyo ng mentor mo na nakikita. Sapagkat kaya sinasabi noon sa iyo ng mentor mo is para ma-improve ka. Okay? Kasi kung hindi ka open sa feedback, susunod, hindi ka na makakatanggap niyan. Ang iisipin mo ngayon, lahat na lang ng ginagawa mo tama. Patay, mali. Ako po ay, ang age ko po ay mas mataas kay Mentor Jean. Pero pagka nagbigay siya ng feedback, I always see to it na after my presentation or after my training before, during the time na kami lagi magkasama, lagi ko siya tinatanong, Mentor, ano po yung sabi mo sa aking presentation? Alin po yung dapat kong baguhin? Alin po yung dapat kong dagdagan? Alin po yung dapat kong i-improve? Kasi ganun dapat. Kasi para at least alam mo na habang nanonood siya, nakikinig siya, nakikita niya, ay kuya, ganito yung ano. Oh. So binabago namin yun. Kahit po doon sa core leaders ko, ganun din. Alam niyo po, kaya nga po sinasabi ko, nakalimutan ko pala sabihin kanina na pagpasensya na yung aking boses. Sapagkat yung boses ko po ay hindi po ako nakalulo ng microphone. Ako po ay nakalulo ng trompa. Kaya kung kagaya ni Mentor Hill Gross, medyo pagpasensya nyo na ako at baka akala nyo sumisigaw po ako. Hindi po. Normal lang po yung boses ko na yan. Okay? Kaya po medyo, kaya yun naging feedback din sa akin. Kuya, sabi na, Mentor Mar, grabe, ang lakas ng boses mo. Parang galit ka. Sige, next time, ito-tone down ko yung aking boses. Kasi para baka sabihin ng unang taong makarinig sa akin, yung first time na marinig ako ay parang, bakit ganun yung speaker natin? Parang galit lagi, di ba? Kaya inuuna ko na po yun, okay? So, yan po is magandang feedback din. Kaya po ngayon, kung hindi, sabi, ay, yun ang normal kong boses, eh. Ba't yun? Di huwag kayo makinig kung ayaw nyo. Patay. Mali. Di ba? So, dapat matunan din natin yun. We always be open to feedback. Okay? Next. Ayan. Always remember to support each other. Ayan. Ano po? Above all,
keep loving one another earnestly. Okay? Since love covers a multitude of sins, show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. 1 Peter 4:8-10. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa may mga ganitong training. Paano ka po makakasupport? Mentor Hill Gross, pwede bang ako na yung mag-MC? O Mentor Hill Gross, pwede bang ako na yung magpi-play ng video? Kasi may nakaayos yung laptop ko ngayon, pwede nga ako mag-play ng video. O kaya kapag ka po may offline training na kayo, Mentor Hill Gross, meron na bang magbibigay ng water kay mother? Ako na yung in charge dun. Ayan, nakasuporta ka nun. O kaya Mentor Hill Gross, teka, meron na ba tayong tarpaulin? Teka, parang nakalimutan natin yung tarpaulin. Ikabit na natin yung tarpaulin. Ayan. Kaya yan po is one way of supporting. O kaya, teka, marami pa ba tayong ticket? Ilan pa yung ticket natin hindi nabebenta? Marami pa akong sa opisina hindi nabebentahan eh. Kasi kagaya po niyan, yung ating Elevate, gaganapin sa February 22, 2025. By showing support to each other, dapat ngayon pa lang, alam na natin kung ilang ticket yung ating kukunin at ibebenta natin. Kung hindi pa nabebenta ng kabilang grupo, teka, kami nakaubos na eh. Baka pwede pa tayong tumulong. That is one way of supporting each other. Okay? So, ibig sabihin, pagka ganun, ay nakikita yung pagkakaroon ng good team. Yung healthy yung team ninyo. Another thing is that kapag may mga training, ay alam ko na yan eh. Si Andrew na naman niya magti-training sa atin. Narinig ko na yan eh. Diba? By showing your support, even though narinig mo na yung mga training na gano'n, andun ka pa rin kasi you are supporting the team. Pag sinabing Team Supreme, yan yung pinakamaraming umaattend ng training. Pag sinabing Team Supreme, yan yung pag na kagad, halimbawa, ito yung ating attendance na kailangan, ito yung nakukuha agad. Kasi may support ang bawat isa, kasi nagkakaisa eh. Ano po? So, ganun mga mentors. Yun yung ating culture. Kasi nakita natin, hindi lang po yan sa pera. Kasama diyan yung oras, kasama diyan yung effort, kasama diyan yung pagod, kasama yung attendance. Kasi different aspect naman po yan eh. Minsan kapag kailangan ng suporta ng pera dahil siyempre may mga gastusan, kumita ka naman, you can bring it back. That is part of being part of the healthy team. Okay? Number 7. Ayan. Serve with purpose. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Colossians 3:23. At isa sa ating mga masasabi diyan na nagsiserve lagi ng with purpose ay walang iba kung hindi ang ating Mother Blast, Shirley May Sibulan. Diba? Talagang nakita nyo, ako kasi din po, personally, kilala ko rin siya. Sinamit ko rin po siya ng personal during the time na naandyan ako sa Pilipinas. Always. Lagi pong naandyan siya. Ano po? The purpose is always helping. Nakita nyo naman po, pagka nagpa-promo, hindi na naman kailangan magpa-promo. Hindi na kailangan magpa-incentive. Sino ba yung mga kasamang pupunta ng New Zealand? Grabe Dati, nagpapa-promo ng mga gano'n, ng Europe Tour ay company. Ngayon, isang team na lang. Ano po? So always remember, mentors, always serve with purpose. Ano ba yung purpose ng ginagawa mo? Ano ba yung purpose? Bakit ginagawa mo ang negosyong ito? Ano ba yung purpose mo? Bakit multi-training ka? Normal po nung umpisa. Kaya ka kaya nga ako nag-join dahil sa maganda yung product, dahil maaari ako kumita, pag-uwi ko ng Pilipinas, ito na ang gagawin ko negosyo, hindi na ako magta-traditional business. Nung una, ganun. Normal. Normal po yun. But as the days goes on, as you are developing yourself, definitely your purpose become deeper and deeper. Lalong lumalalim ng lumalalim. Next, yan. Always remember, yan. Share your strength. Yan. A generous person will prosper. Whoever represses others will always be repressed.
Proverbs 11:25. Yan. Sino yung magaling mag-present dito? Sino yung magaling gumawa ng PowerPoint? Yan. So, dapat, huwag mo itatago yan. Huwag mo itatago. As part of the team, mentor Brenda, ako yung natutunan ko magaling sa Excel, ganito pala yung sa PowerPoint. Mas magandang gawa ganitong presentation para mas kaakit-akit tingnan. Yan. Pwede mong gawin. O, ikaw naman magaling ka mag-training. O, Mentor Brenda, sa pagko-closing, ako yung magaling. Ako yung nakikita kong ito yung aking, dito ako effective. I-share mo yun. Hindi na kailangan, sino ba rito yun? Pwede ka na mag-volunteer eh. Actually, yung mga top mentors, gusto yung mga may nagbo-volunteer sa atin. Kasi yun po yung nakikita na, ibig sabihin, you are a leader. Okay? Always remember, mentors, you need to share our strength to the team. Kasi kaya nga po teamwork, kanya-kanya po ng lakas yan. May magaling mag-speech, may magaling makikipag-usap, may magaling sa PowerPoint, may magaling sa technical, and everything. Kasi no man is an island. Sabi, walang team kung walang miyembro. Walang team kung isa lang ang magaling doon. Hindi po team yun. I lang yun. Baka E-team. Wala, iba po yun. Okay? So next, yan. Ito pa. Always remember, listen more and talk less. Yan. Bakit po listen more? Kaya po dalawa yung ating tenga at isang bibig. Ano po? Para at least alam natin na nakikita nating mabuti, napapakinggan nating mabuti. If one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. Proverbs 18:13. Isa sa mga idol natin dyan o hinahangaan is our top mentor, Catherine Policarpio. Okay? Nakita nyo, pagka nagbigay ng advice, Helen Bella ang dating. Grabe. Ano po ang ibig sabihin? Talagang makita mo, from a single mother, okay, nabaon sa utang, okay, ngayon, $1 million circle. Grabe. Okay. So, in that case, anything that she will tell us, nakita mo ilang diamond mentor na rin ang meron. Okay? So, always remember mga mentors, para daw maging healthy yung ating team, hindi pwedeng tayo lang ang nagsasalita. Kailangan marunong din tayong makinig. And, okay, next, dapat daw, do not judge. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listens. Ephesians 4:29. Yan. Hindi tayo judge, hindi tayo hukom. At sabi nga doon, huwag nang sabihin kung alam mong hindi makakatulong sa grupo. Okay? Ay, alam mo! Hops! Hindi ko alam. Ano? Pagka may sinasabing ganito tungkol, stop, as a leader, alam nyo, napakaganda. Okay, sana yung pag-usapan, pero because we are member of our family, of this family, we don't need to talk about like that. Kung alam mo na makakasira lang doon sa pagsasama ng buong grupo, huwag mo nang i-share sa lahat. Okay? Kung alam mong chismis lang at wala namang, kahit na may concrete evidence, kung may concrete evidence, ang kausapin yung taong concerned. Huwag nang i-share sa buong grupo. Kung halimbawa, may narinig ka na isang tao, isang mentor na to ay nagkamali at nakabenta ng mababa, baka bagong-bago at hindi niya alam, kausapin mo na kaagad. Huwag nang i-share sa buong team. Nasabihin na, ay, si mentor ganire, nabalitaan ko, nagbenta ng ganini. Huwag na. Okay? Una, baka naman talaga hindi pa niya alam. Kaya the best ay kausapin mo kaagad, mentor.
may nakarating sa aking balita. Hindi ko alam kung totoo, pero balita lang. Gusto ko lang ipaalam sa iyo manggaling, ano ba yung nangyari. Sa kanya na lang ng ayos. Kayo na lang ang mag-usap one on one para at least maayos. Pero kung ipinaalam mo pa sa lahat kaagad, naku, delikado. Ano? Kasi, sabi nga doon, may pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Delikado yun. So, para po huwag na ma-judge. Those unwholesome talk come out should not be coming out from your mouth. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya, huwag na nating palabasin sa ating mga bibig. Ang ilabas na lang is yung mga bagay na makaring makatulong at mas magpatatag at magpabuo ng ating team. Okay? And, yan po. Ayan, sabi nga doon, ayan. Okay. So, maaaring sabihin na dito, ay, hindi ko kaya yan. Isa another judgment is yung sasabihin, hindi ko kaya yan. Kasi si Mentor Bar ang nauna, kaya siya lang ang may sasakyan. Yan. Maaaring ganun din, dinadjudge mo yung sarili mo dahil hindi mo kaya, dahil parang wala ka namang kakilala. Pero, bakit naman yung iba? Pwede rin. So, ibig sabihin, hindi mo isa pa yan sa pag-judge na, hindi ko kaya yan eh. Nag-i-speak ka against yourself dahil sa akala mo hindi mo kaya. Pero at the end of the day, kung pakikinggan mo at aayusin mo, kaya mo pala. Okay? So, next, number 11 na po tayo, konting-konti lang. Be a team player. Yan. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and there's no one to help them up. Ecclesiastes 4:9-12. Ano po ang ibig sabihin nito? Kanina po, sabi ko nga, share your strength. Make sure that everyone is celebrating the success of others. Also, be a team player. Ano po ang ibig sabihin to? Ibig sabihin to ay, you are part of the team. Hindi pwedeng ikaw ay nakikinig lang. Hindi pwedeng ikaw lang din yung tagapagsalita lang. Kailangan ikaw ay laging may function sa bawat gathering, sa bawat okasyon. Okay? Ngayon, maaring ngayon mag-isa ka pa lang. Maaring dalawa kayo, pero darating yung araw ay magiging marami. Sabi nga doon, kapag ka bumabagsak ang isa, tandaan mo, dapat handa kang magtayo. Handa mong tulungan yung kapwa mo, yung commentor mo. Okay? Being a team player shows that it's not only yung pagko-comfort, it's not only yung kundi pwede ring samahan. O mentor, may talk ako mamaya eh. Kaya lang, tatlo ito eh. Iba-ibang lugar. Pwede ba akong tulungan? Yan. You are a team player during that time. Huwag mahihiyang magsalita. Huwag mahihiyang magsabi. Kasi, hindi mo rin malalaman na may team player pala sa grupo mo kung hindi ka nag-aas. Kung hindi ka nagtatanong. Okay? Dapat alam mo rin yun. Dapat alam mo rin na nagtatanong ka. O kaya humihingi ka rin ng tulong. O nagsasabi ka. Okay? So, ganun po iyon. So, bilang team player, the next one is you need to understand each other. Okay? Understanding each other is be kind, compassionate, and forgiving to each other. In the same ways, God forgave you in Christ. Ephesians 4:12. Isa sa halimbawa dyan ay ang ating top mentor, Arian Bernabe Fernandez and Michael Vincent Fernandez. Bakit? Sila kasi parehong D. Pero even though that they are both D, they understand each other. They know how to give way. Diba? Kasi pagka parehas na kasi kagaya kami ni Mentor Gin, parehas kami D, dominant. Pagka mo yung pagiging D mo, mo ng todo, magka-class. Pero if you know how to understand each other, there will be no class.
Kaya nabubuo ng ayos yung team. Di ba? Kaya nagkakaroon ng magandang pagsasama kasi they know to understand each other properly. Okay? So yun po yung atin, dapat alam mo rin na unawain yung kapwa mo, yung mentor mo. Baka may pinagdadaanan. Pero tandaan mga mentors, kung may pinagdadaanan, kaya nga pinagdadaanan, daanan lang ha, huwag tatambayan. iba yung tinambayan, pero sa dinaanan. Ayan. Okay? Dapat dadaanan lang ha. Yun ang ating dyan. Okay? So, yung po always remember to understand one another. Ha? Huwag kakalimutan yan. Another thing, kaya nakita naman natin kung paano naging successful ang mag-asawang yan sa ating kumpanya. Okay? Even though nasabi nga, di ba, pagka pareho kang dominant o pareho kang magka-class kayo, hindi eh. Well, because they know how to understand each other carefully. And, siyempre, ito na. Always remember, para maging successful yung team, be humble. Yan. Pride comes before distraction, and an arrogant spirit before a fall. Proverbs 16:18. Yan. So, isa sa ating mga kilalang humble man, syempre, di ba? Ika nga, si Mentor Marlon. Okay. Kung ikaw ay sabi mo ako, kagaya ko, engineer, o kagaya isang pharmacist, bakit ako makikinig sa tao yan? High school graduate lang, hindi pa nga nakagraduate. Pagka yun ang ginawa mo mga mentors, walang mangyayari sa buhay mo. Di ba? His success speaks for himself. Nakita nyo ba kanina, napanood nyo ba kanina yung guesting ni Mentor Michelle ng kanyang butihing may bahay doon sa magandang umaga kapatid, good morning kapatid. Okay? Nakita naman, yan ang nakita natin one of the humblest persons that we know. Okay? So, dito sa negosyong ito, kapag hindi ka humble, yung team mo mawawala. Hindi mabubuo ng ayos. Okay? Yan. These are the success that I have by Mentor Marlon. And, syempre, the last one that I want to share with you, ladies and gentlemen, always be grateful. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. 1 Chronicles 16:34. Sabi ko nga sa inyo, mga mentors, at dito po ako magtatapos mamaya-maya. Wala po ako sa negosyong ito, wala po tayo sa negosyong ito, kundi dahil sa babaeng ito. Dahil po sa ating mother mentor, Jean Mantala. So, sabi ko nga, lagi naiyan ako po sa sarili ko yon, whatever the things that I have, unang-una sa Panginoon, sa negosyong ito, utang ko sa Kanya. Kaya, isang message niya, isang tawag niya, siguradong naandun ako. May pasok, walang pasok, bumabagyo, lumilindor o whatsoever, pipilitin natin gumawa ng paraan para matugunan yung pagtawag ng ating mother mentor. Because all the things that we have right now, all the things that my group right now have, is because of her. Ganon din. Alam ko, sa ganyan din kayo nag-umpisa, Mentor Hillgrows, Team Supreme. Yun yung ating yun yung ating itinuro sa atin yan. We always be grateful on all the things. Wag po di bali pong, tandaan po natin, yung success po, dumami, pero yung paa, laging nasa lupa. Always remember, kapag ka daw ikaw ay successful na, tumingala ka lamang. Ito rin ang sinasabi sa akin ng aking lolo at tatay ko noon. Pagka daw masyado ka nang nagiging successful sa iyong buhay at nakikita mong parang ikaw na yung pinakamagaling, pinakamahusay sa lahat ng mga speaker, sa mga ganito, ikaw na yung sa kumikita ng pinakamalaki, tumingala ka raw sa langit. Bakit? Kasi pag tingala mo, makikita mo na mayroon palang buwan. Meron palang bituin, meron palang araw. Ang ibig sabihin noon, meron palang mas mataas pa sa'yo.
So you don't need to be boastful, you don't need to be arrogant, at huwag mong ipagmalaki na ikaw ito, kaya mong lahat. Sapagkat meron pang mas mataas sa iyo. Ngayon, kung ikaw, you feel down na down naman daw, at ikaw talagang bagsak na bagsak ka, parang lumong-lumo ka, walang nangyayari sa iyong buhay. Be grateful also, at the same time, tumingin ka sa lupa. Yumuko ka. Tingnan mo. Hindi ka pala down na down, sapagkat ikaw ay may lupang tinatapakan pa. Ano ang ibig sabihin? Hindi pa pwedeng, kung down na down ka, dapat you are 6 feet below the ground. Pero as long as you are standing, as long as you are kneeling, as long as you are crawling, you are still ahead of someone. In that case, huwag kang maawa sa iyong sarili. Tumayo ka, gawin mo yung dapat mong gawin. Kaya po, lagi ko sinasabi, whatever we have right now, from the God and also from my dear mother mentor, Jean Mantala. Kaya mga mentors, pwede po bang paki-type nyo yung nag-invite sa inyo sa negosyong ito diyan sa chat box at pasalamatan po nyo sila. Sapagkat kung wala po sila, wala po tayong lahat dito. Kaya po sa aking puso, sa aking isipan, I'm always very thankful to this young lady. She is way, way ahead. Yung edad niya ay mas, parang anak ko lang yan. 28 years old, I'm 54 already. Pero sabi nga ng nanay ko nung magsalita siya during the time that nung magsalita siya sa Team Blast noon. Sa dinami-dami ng tao na nakilala niya at nakilala ko, siya lamang yung nakapagpasunod sa akin. Because I am very grateful from my heart and from my man to our mother mentor. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pwede akong tumanggi sa anuman sapagkat siya yung aking pinagkakautangan ng aking whatever we have here in this company and in this world. Okay? So, ladies and gentlemen, mga mentors, yan po yung ingredients of healthy team culture. Number 1, sabi doon, encourage one another others. Number 2, help without expecting. Number 3, treat each other as family. Celebrate success of others. Be open for feedback. Support each other. Serve with purpose. Share your strength. Listen more. Do not judge. 11, be a team player. Number 12, understand each other. Number 13, be humble. And last but not the least, always be grateful. Okay? So, sabi doon, love is the great foundation of a team. Tandaan po ninyo yan. Put love in action. God loves us with such incredible love. He wants us to experience incredible life-changing love, mercy, and compassion, not only from Him, but from those around us. And He wants us to show that love to others. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much once again for giving me the opportunity to share with you tonight. And maraming salamat po again, Mother Mentor, for giving me the opportunity para po makapag-share sa Team Supreme. At sa inyong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nakinig sa ating pag-aaral ngayong araw na to. Thank you very much again, Mentor Brenda. God bless. This is Marlito Pili Chavez, founder of Team Boss Chip Worldwide, and I am Worldwide. God bless.